Good afternoon po. So basically ito po yung gagawin natin, okay, para makapag-register po si passenger sa mismong application natin. So kailangan lang natin i-scan, okay, yung mismong QR code na to. Okay. Scan lang po natin and then pupunta na po yan sa link ng mismong application natin. Okay? So mangyayari, if fill up lang po ni customer or ni passenger yung lahat ng mga information dito at kailangan niya rin pong mag-upload ng picture. Okay? And then yung susunod na video, papakita ko po sa inyo ano yung mga kailangan niyang i-fill up. So ito po yung screen na makikita ni passenger as soon as possible na in-scan niya yung QR code, okay, sa cellphone niya. So ang gagawin ni passenger, kailangan lang niyang i-fill up yung lahat ng mga information dito like yung full name niya. Let's say and then gender, and then kailangan niyang piliin yung date of birth niya, and then yung current address niya. Next, contact number. And then yung QR code number na nasa kanya. Okay, yung mga pinamimigay natin sa kanila or yung binili niyang QR code. Okay, kailangan niyang ilagay dito. So let's say yung QR code na yun is 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, and then check niya kung regular passenger ba siya, student or senior citizen. So let's say it is regular. And then kailangan niyang i-upload yung mismong ID niya. Okay? And then, after that, click save. Okay? After nun, yung request na yon, yung mismong mga technical support natin, kailangan nilang i-verify sa dashboard natin. At yun yung next na papakita ko sa kanya. Ayan, as soon as possible na makapag-request na or mag-send na ng request si passenger para ma-verify yung account niya, on our part, okay, pupunta tayo sa dashboard natin and then open natin yung account natin dito. Okay? And then, sa part dito, okay, makikita natin lahat ng mga pending passenger registration. Okay? So, for example, this one, ito yung kaninang re-register natin. I-update lang natin ito. Ayan. From here, ayan, makikita natin yung lahat ng mga information niya na re-register. Okay? And then, kung makikita nyo, mapapansin nyo, yung status niya is deactivate. So, ang ibig sabihin, kahit na nag-register siya, hindi pa siya agad-agad makakapag-log in sa mismong account niya. It is because kailangan natin i-verify yung mismong ID na sinend niya. Ito, this one. And kapag na-verify natin na tama naman lahat yung mga information niya, okay, isa-save natin yan. And then that is the time na pwede nang makapag-log in si customer sa account niya. Okay, we need to verify first yung mismong re-register niyang account. Okay, kung siya ba talaga yon. Okay, and then after that, that is the time na pwede na niyang ma-open yung mismong account niya. Okay, sa mismong application. Now, sa part din dito, makikita natin lahat ng mga registered na account or verified account natin sa mismong application natin. Okay? Yung susunod na video, papakita ko kung paano i-scan yung mismong QR code patungo dun sa mismong application ni passenger. Ang susunod naman na video po is mag-scan po si passenger, okay, ng QR code na to para po mapunta siya sa mismong account niya. Ang gagawin niya is mag-scan lang po siya. Ito po niya. And papasok na po siya dito. Okay? Sa mismong application na kailangan siya mag-login. And then yung susunod na video, papakita ko po ano po yung nasa loob ng application na yan. Thank you po. Okay, yung susunod na papakita ko sa inyo is ito yun na yung mismong application na gagamitin ni customer sa pag-check ng kanyang mismo account. Okay? After scanning the QR code, i-fill up lang niya yung date of birth. Yung date of birth niya. And then next, kailangan niyang ilagay yung mismong account number niya. Sign it. Okay, so basically yan yung makikita niya. Makikita niya yung total balance, kung magkano pa yung total balance na meron sa kanya. And then yung transaction history, okay? Travel history, at saka yung refill history. Now, if kailangan niyang i-configure yung mismo account niya, kailangan niyang i-click yung account settings, okay? If ever man na kailangan niyang i-update yung mga information sa kanya. And then, papakita ko sa inyo yung yung sample na
may laman or transaction dito sa mismong account natin. Okay? So here, ayan, magkakaroon ka ng total balance, transaction history, travel history, at saka yung refill history niya kung meron man. Here makikita niya kung kailan siya nag-entrance and then nag-exit and then anong bus number, kung saan siya huminto or bumaba, okay, or sumakay. Lahat ng information makikita natin dyan sa mismo account niya. And then pwede pa rin tayong maglagay ng mga like mga advertisement like ganito, okay, sa mismong mga account ng mga customer natin. Okay? Thank you very much po.